nakisaya sa inaugural street party kagabi. Pinoy, nagpaunlak ng 2 kanta. Pangulong Aquino, nangako ng pagbabago para sa sambayanang Pilipino sa kanyang inaugural address. Dating Chief Justice Hilario Davide, aminadong malaking hamon sa kanya ang pamumunuang komisyon na mag-iimbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian. Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, nakatakdang maghain ng kanyang kauna-unahang panukalang batas ngayong araw. Mahigit 100, pinangangambahang natrap pa rin sa landslide sa China. At veteranong TV host na si Larry King, tatapusin na raw ang kanyang show sa television matapos ang 25 taon. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang unang balita. Libo-libo pong mga taga-suporta ni Pangulong Noynoy Aquino ang nagsipuntahan po nakisaya sa inaugural street party sa Quezon Memorial Circle. Hindi naman nabigo mga dumalo dahil hindi lang po isa kundi 2 pa ang inihandog na awitin ng bagong Pangulo. Narito po ang report ni Mariz Umali. Mga kasama, mga artista ang nagtanghal sa inaugural street party para kay President Noynoy Aquino. May kantahan, sayawan at tawanan. Kabilang sa nag-perform na Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Gary Valenciano at Arnel Pineda. Narito rin ang bandang Kamikaze. Isa-isang numero pa nga nag-duet ang mga singer ng Kapuso at Kapamilya na sina JR at Nina at Kyla at Jad Madala. Simbolo raw ng pagkakaisa para sa bagong pinuno. Pero kahit umulan, di nag-alisan ang mga tao. Pinakahihintay kasi nila ang song number na ipinangako ng kampo ni Aquino. Pero nang dumating siya bago mag-alas 10 ng gabi, nag-alinlangan pa siya kung kakanta. Pero sa huli, syempre, di niya binigo ang sambayan ng naririto. Ako ang nagsisisi, ako ang laging may kasalanan. pagkising sa umaga, sermon ang almusal, bago pumasok sa eskwela. Present syempre sa pagdiriwang ang mga kapatid ni President Aquino. Narito sina Balsi, Viel, Chris, kasama pa ang mga anak na sina Josh at Baby James. Maging silang araw, di alam kung ano ang kakantahin ng kapatid. Dumating din syempre ang kasintahan ni President Aquino na si Councilor Shalani na nang makita ni Baby James ay tila na-excite at binati ito agad. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting. Hindi po sa Malacanang, kundi sa kanyang bahay sa Times Street umuwi si President Noynoy Aquino pagkagaling sa street party kaninang madaling araw. Pero bago umuwi, kumain muna siya at ang kanyang mga escort sa isang restaurant sa Tomas Morato sa Quezon City. Mula sa Times Street sa Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, mag-aalas 2 na nga na madaling araw na makabalik dito sa kanyang bahay sa Times Street ang Pangulong Aquino. Pero bago yan, tila na nasubok yung talas ng kanyang mga PSG pagdating sa pagbuntot sa kanyang sasakyan. Okay, babalikan natin yun. Samantala, yung sitwasyon dito, Rhea, sa Times Street ay maayos pa naman sa mga sandaling ito. Kung ikukumpara ng mga nakaraang araw, malayo na sa sitwasyon kahapon dahil nga kahapon ay dinudumog ito ng mga miyembro ng media, ng mga supporters na gustong bumati sa kanyang inaugurasyon at kung sino-sino pa nga ang dumaraan dito. May parada pa nga ng mga bumbero pero ngayon tahimik na tahimik at klarado-klarado itong kahabaan ng Times Street. Mangilan na lang mga miyembro ng media ang nakakasama natin dito at ilang mga reporter ng radyo at malayo na nga ang sitwasyon kung ikukumpara kahapon. Although yung security nanatiling mahigpit pa rin dito sa mga oras na ito, Rhea, andyan pa rin yung mga kawani ng PSG at kanina nga may nakita tayo mga kasamahan nila na nag-iikot-ikot dito, may dalang mga bomb sniffing dogs para nga matiyak na walang mga kontrabando o kaya mga pinag-iinalaang gamit na nailagay o naiiwan dito sa paligid ng bahay ng Pangulo. Samantala, gaya na nasabi natin, Rhea, kanina, mga mag-aalas 2 na nga naman rin araw na makarating dito, makabalik ang dating Pangulo. Alamin natin kung saan pa siya nagpunta matapos ang kanyang inauguration party.
Nakapala ng usok bunsod ng pinakawalang mga paputok pasado alas 11 ng gabi nang magsimulang lumarga papalabas ng Quezon Memorial Circle ang convoy ni Pangulong Aquino. Sa dilim ng kapaligiran, kundi pa sa mga headlights, halos di mo maaaninag ang mga sasakyan. Mabilis ngunit naging matahimik ang takbo ng convoy. Bagamat kasi nakablinker, wala ni katiting na sandali na umalingaw-ngaw ang mga wangwang ng mga nagbabantay na sasakyan. Hindi naman nila kinailangang huminto ni minsan pagkat wala naman silang nadaan ng stoplight. Pagsapit sa may Times Street, inaasahang dediretso na ang sakyan ng Pangulo sa kanyang bahay. Pero nagulat na lamang lahat nang biglang kumalas sa convoy ang kanyang sasakyan. Sa kuwang ito ng aming cameraman, mapapansing kumanan na sa kalsadang patungo ng Times Street ang mga nauunang sakyan ng convoy. Pero ang sasakyan ng Pangulo, sa di malamang dahilan, biglang dumiretso ng Quezon Avenue at lumiko sa isang U-turn slot sa may unahan. Patuloy naman namin sinundan ang convoy hanggang sa umabot ito sa isang restaurant sa may Tomas Morato. Noon namin napag-alaman, bigla raw ginutom ang Pangulo. Sabi-sabi pa nga, di pa raw kasi ito naghahapunan. Ano in-order niya? Yung paborito niya pong chicharong bulaklak, tsaka chicharong bisaya. Ang pabata. Yes, sir. Tsaka baby back ribs, sir. Ayan. Baby back ribs. Yun talaga ba lagi niya in-order? Yes, sir. Lagi po yun, sir, pagka pupunta sa rito. Mag-1:30, lumabas ng naturang restaurant ng Pangulo at sumakay sa kanyang sasakyan, pauwi sa kanyang bahay sa may Times Street. Okay, samantala, Rhea, kanina lamang ay nakausap natin si Master Sergeant Jerry Gasingan. Siya yung piloto and driver ni Pangulong Aquino. At sabi niya, hindi naman talaga daw iniwan ni Pangulong Aquino yung kanyang mga convoy. Nagkataon lang na medyo nalito yung mga nasa unahan ng convoy kung saan nga yung direksyon patungo dun sa restaurant. Pero hindi naman daw niya talagang iniwan. Ayon nga dito sa kay Master Sergeant Jerry Gasingan. Rhea? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Pangulong Noynoy Aquino nangako ng pagbabago sa bansa sa kanyang inaugural address pero kailangan daw niya ang tulong ng taong bayan para maisakatuparan ng inaasam na pagbabago. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Dalawampung minutong mas maaga sa schedule ang pagdating sa Quirino Grandstand ng car number 1. Sakay si Pangulong Noynoy Aquino at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos ng military honors, kinamayan ni Arroyo si Aquino at umalis sakay ng sariling sasakyan. Si Aquino pumanik na sa entablado. Kasunod ng presidential car, dumating ang electric jeep na sinakyan naman ni Vice President Jejomar Binay. Matapos ang ilang pagtatanghal, binasa na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang proklamasyon. Paglilingkod sa bansa. Unang nanumpa si Binay bilang vice-presidente ng bansa. Please raise your right hand and follow. Sumunod, nanumpa na ang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang inaugural address, inanunsyo ni Aquino na pamumunuan ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. ang Truth Commission na mag-iimbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian, kabilang na yung mga dawit si Ginang Arroyo. Kasabay nito ang babala sa mga itinalaga sa pwesto ni Mrs. Arroyo nung patapos na ang kanyang termino. Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala. Sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga